Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babae para sa isa na namang reaction, video at komentaryo. At ngayon yung pag-uusapan natin ang balita mula sa channel ni PH TV. Sabi nga po niya dito, libo-libong katao nagprotesta dahil sa kahirapan at korupsyon ng CCP. Matinding kaguluhan sa China. Aalamin natin to at pag-uusapan mga babae. Pero syempre bago ang lahat, don't forget to subscribe sa channel ni PH TV. Nandiyan sa baba ang full video link. I-click na lang po. Subscribe, supportahan natin ang kanyang mga video uploads. At kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Alright, so huwag na natin patagalin. Umpisahan na natin to. Let's go! Iniulat na mahihirapan umano ang China na pantayan ang lakas ng US military dahil sa matinding korupsyon at sinabi ng ilang mga eksperto na isa umano ito sa mga kahinaan ng komunistang bansa. Ang katiwalian sa PLA ay naging paksa ng malaking atensyon sa Chinese at international media sa loob ng ilang taon. Ang PLA, tulad ng iba pang ahensya ng gobyerno ng China, ay kasalukuyan nakikibahagi sa isang mahalagang laban upang maalis o kahit man lang mabawasan ang korupsyon sa nasabing serbisyo. Sinabi ng mga eksperto na ang graft and corruption ay sumisira umano sa disiplina at moral ng mga sundalo ng komunistang bansa at dapat umano itong tapusin para sa ikabubuti ng People's Liberation Army. Ngunit mula sa mga available na ebidensya, ang karamihan sa katiwalian sa People's Liberation Army ay matatagpuan sa loob mismo ng political officer system na kadalasang kinasasangkutan ng promosyon at mga humahawak ng opisyal na pondo sa pagbili ng mga supplies at equipment. Ayun pala yun. At dahil sa malaking problema na ito, sigurado umanong mahihirapan ang China kapag nagdeklara ito ng giyera, lalong-lalo na kung makakaharap nito ang malakas at matibay na US military sa Pasipiko. Iniulat ito kasunod ng paggamit ng Chinese Coast Guard ng water cannon laban sa isang Philippine supply ship na patungo sana sa Ayungin Shoal, at dahil dito, sinabi ng tagapagsalita ng NTF West Philippine Sea na si Jonathan Malaya na ang Pilipinas ay hindi interesado sa isang joint military drill sa China. Sinabi niya na wala umanang visiting forces agreement o walang anumang similar arrangement ang Pilipinas sa China, kaya't ibig sabihin na hindi pwedeng basta-basta na lang pumunta ang mga Chinese troops dito sa bansa. Idinagdag niya ng unang bagay na dapat gawin ng China at Pilipinas ay dapat magkaroon ang dalawang bansa ng legal na basihan, isang kasunduan tungkol sa pagkakaroon ng joint military exercise bago sila magsagawa ng anumang aktibidad. Noong nakaraang buwan, sinabi ng hepe ng Armed Forces of the Philippines na si General Romeo Brawner Jr. sa media na nag-alok umano ang China na magsagawa ng joint military exercise sa Manila. Sinabi naman ng tagapagsalita ng AFP na si Colonel Medel Aguilar na nakita niya ang video tungkol sa naging panayam ni Brawner at iginit niya na ang pinag-usapan ng AFP chief at ni Chinese Ambassador Huang Xilian ay informal. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na sinabi umano ng isang mataas na opisyal ng US military na tiwala siyang hindi masisindak o matatakot ang Armed Forces of the Philippines laban sa People's Liberation Army sa West Philippine Sea. Oo naman. Sinabi ni US Army General Randy A. George na malaki umano ang kanyang tiwala sa kakayahan ng mga sundalo ng Pilipinas dahil sa mataas na karanasan nito sa pakikipaglaban
at alam niyang hindi madaling talunin ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Idinagdag niya na sigurado umanong mahihirapan ang mga sundalo ng Chinese military kapag ipinag-utos ni President Xi Jinping na salakayin ang Pilipinas, lalo na ngayon na inaprobahan ni Pangulong Marcos ang Enhanced Defense Cooperation Agreement. Si Randy Allen George ay isang general ng United States Army na nagsilbi bilang Acting Chief of Staff ng United States Army mula noong August 2023 at bilang ika-38 Vice Chief of Staff ng US Army mula noong August 2022. Iniulat ito matapos inakusahan ng China na pinipilit ng Estados Unidos na tanggapin nito ang 2016 arbitration ruling sa South China Sea, habang hinimok ng Washington ang Beijing na tigilan ang tinatawag nitong regular na panghaharas sa mga barko ng ibang bansa sa rehiyon. Ang desisyon na inilabas ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague 7 taon na ang nakakaraan ay nagsabi ng maritime claim ng China sa halos buong South China Sea ay wala umanong legal na batayan. Ngunit sinabi naman ng Chinese Embassy sa Pilipinas na nakipagsabwatan umano ang Estados Unidos sa mga kaalyado nito upang gamitin ang issue bawat taon sa anibersaryo ng illegal na ruling na ito at upang pagtulungan ang China at pilitin na tanggapin ang naging desisyon ng Permanent Court of Arbitration. Ang mga ginawang aksyon ng komunistang bansa sa South China Sea na naging paksa ng daan-daang diplomatikong protesta na inihain ng Pilipinas ay nanindigan din na hindi nito tatanggapin ang anumang claim o aksyon batay sa naging desisyon ng Permanent Court of Arbitration. Sinabi ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China na si Wang Wenbin na ang naging desisyon ng tribunal ay isa umunong paglabag sa prinsipyo ng state consent at lampas ito sa kanilang otoridad na pakinggan ang kaso. Ngunit hinimok naman ng tagapagsalita ng US State Department na si Matthew Miller ang Beijing na ibase ang maritime claim nito sa international na batas at iginiit na ang naging ruling ay pinal at legally binding sa Pilipinas at China. Alright, so yan mga babayan, no? Ayun, anong masasabi ninyo sa mga balita na to? I-comment down nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yan pag-usapan, alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel at kung bago ka pa lang at nagustuhan mo ang ating video, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.